po tayo dumako sa ating mga issue, sa ating mga balita, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ito po mga kanyusik, imagine niyo po. Mayroon kayong hawak na isang tasa ng kape. Tapos, may biglang bumangga sa braso ninyo at natapon ang kape na dala ninyo. Kapag tinanong ka kung bakit natapon ang kape, ano po ang isasagot ninyo? Malamang po ang isasagot natin ay kasi may bumangga sa akin, kaya natapon yung kape. Pero mali daw po iyon mga kanyusik. Ang tamang kasagutan ay may natapong kape dahil kape ang laman ng tasa mo. Kung tsaa ang laman ng tasa mo, tsaa din ang matatapon. Kung tubig naman ang laman nito, tubig din ang matatapon. Kung ano ang laman ng tasa, yun ang lalabas. Ganyan din po sa buhay natin mga kanyusik, kapag may yumanik sa ating mga pagsubok, kung ano ang nasa puso po natin, iyon din ang lumalabas. Madaling magpanggap na okay ka lang, ayos lang ang lahat, pero kapag dumating na po sa matinding pagsubok ng buhay, doon makikita kung ano ang tunay na nasa loob natin. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili, ano ba ang laman ng aking tasa? Kapag nahihirapan ka sa buhay, ano ang lumalabas sa iyo? Kagalakan? Pasasalamat? Kapayapaan? Kababaang loob? O galit? Pagiging biktima? Pait? At ugaling madaling sumuko? Ano po yung lumalabas sa inyo sa tuwing kayo po ay dumadaan sa matinding pagyanig ng mga pagsubok? Pwede rin po natin itong i-relate doon po sa kwento ng dalawang lobo na naglalaban po sa loob ng ating katauhan. Kapag ba sa oras ng matinding problema at pagsubok, mas napapakain po ba natin ang lobo na punong-puno ng galit, bitterness at ugaling madaling sumuko? O mas nangingibabaw sa atin ang kabutihan, pagiging mapagkumbaba? Lagi po nating tatandaan, ibinibigay ng buhay ang tasa. Pero tayo po ang pumipili sa kung ano ang ilalagay natin dito. Kung negatibo ang laman, negatibo din po ang lalabas. Pero kung ang laman ay puno ng kabutihan, pasasalamat at pananampalataya, yun din po ang aapaw kahit sa pinakamabigat na oras. Kaya mga kanyusik, ano po ang laman ng inyong tasa? Ano ang aapaw sa inyong tasa sakaling kayo ay yanigin ng mga pagsubok? So ayan mga kanyusik, pwede rin po kayong magbigay ng inyong sariling reflection sa ating Food for the Soul ngayong Thursday. Baka may gusto po kayong idagdag o ibahagi mula po sa inyong karanasan, Sa ating Food for the Soul ngayong umaga, ang mga aral po na maaari nating matutunan ay number 1, hindi po natin maiiwasan ang mga pagsubok. Talagang darating yan sa ating buhay, sa ayaw man natin o sa gusto. Pero makakapili po tayo kung papaano po tayo tutugon sa mga problemang dumarating sa ating buhay. Ang laman po ng ating puso ang nagdidikta ng ating kilos at salita sa oras po ng kagipitan. Kaya napakahalaga na araw-araw ay hinuhubog po natin ang ating puso sa mga bagay na mabubuti upang sa oras ng kagipitan, ang lalabas sa atin ay kabutihan din. At hindi po tayo mawawala ng pag-asa at mananatili ang ating pananalig sa Diyos. Kung ano ang itinatanim natin sa ating puso, kabutihan man o kasamaan,
iyon po ang lalabas at mangingibabaw sa oras na tayo ay sinusubok ng panahon. Isa pa pong aral na maaari po nating matutunan sa ating Food for the Soul ngayong umaga, araw-araw ay may pagkakataon po tayo para punuin ang ating tasa ng positibong pananaw at pananampalataya. Araw-araw, piliin po nating maglagay sa ating tasa ng pag-asa, tiwala sa Diyos, at mga salitang nagpapalakas ng loob. Ang ating pong verse of the day ay Luke chapter 6 verse 45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ang nais pong sabihin sa atin ng talatang ito ay ang mga lumalabas sa ating mga salita at gawa ay malinaw po na refleksyon ng laman ng ating puso. Kung ang puso po natin ay puno ng galit, pait, inggit, kahit anong pilit nating itago, lalabas at lalabas po ito sa ating pananalita at sa ating ugali. Pero kung ang puso po natin ay pinupuno natin ng pananampalataya, pasasalamat, pagmamahal, at ang mga bagay na makabubuti, yun din po yung lalabas sa atin, sa ating mga salita at sa ating mga gawa. Dahil kapag dumating po ang mga problema, doon po talaga doon po makikita kung paano po natin tinutugunan ito. Kaya araw-araw mahalaga po mga kanyusik na bantayan at alagaan natin ang ating mga puso. Piliin po nating punuin ito ng salita ng Diyos at ng panalangin at ng mga bagay na makabubuti. Dahil kapag dumating po ang problema o tukso, hindi galit o negatibo ang lalabas, kundi pananampalataya at kabutihan. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Gusto ko, happy ka! Aray ko! Tayo'y magtipon, makinig at makibaka. Tayo ay magkwentuhan, magbalitaktakan, isinin ang buong bayan. Ang bawat Pilipino ay kasali dito, kasama sa ating barkadahan. Kanyusik na isang napakagandang Friday morning. Good morning po Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Ay sana po mayroon po tayong napulot na aral sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit kanina. Kung ano po yung ating nasa loob ng ating puso, yun po ang lalabas sa atin sa oras po na tayo ay niyayanig ng mga problema. Kaya simula ngayon mga kanyusik, punuin natin ang ating mga tasa ng pasasalamat, na pagpapatawad, magagandang salita, tibay ng loob, mga positibong pananaw, para kapag tayo po ay nauga, niyanig ng mga pagsubok, magandang bagay din po ang aapaw sa atin. So yan mga kanyusik, baka gusto nyo pong magbigay ng inyong sariling reflection sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday. Baka may gusto po kayong idagdag o ibahagi mula po sa inyong karanasan. Syempre, pwede nyo rin po yung ibahagi sa atin. Bukas po ang ating text line 0929-321-8738. At syempre, pwede po yung i-comment yan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Live na po tayo sa Facebook page ng DWWW 774 at ganoon din po sa ating YouTube channel, no? Yung mga katanungan po na po pwede po nating sagutin, ano po ba ang laman ng inyong tasa? Ano ang aapaw sa inyong tasa sakaling yanigin kayo ng pagsubok? Galit ba pagkawala ng pag-asa o mas nangingibabaw po sa inyo yung positibong pananaw at pananampalataya? Sa tingin po ninyo mga kanyusik, papaano po natin mapapanatiling puno ng kabutihan ang ating puso kahit nasa gitna po tayo ng mabibigat na pagsubok? Siyempre, may sa mga ganitong pagkakataon, medyo mahirap talagang mangibabaw, no? Yung pagiging mabuti, lalo na kapag tayo talaga ay nalulugmok dahil tayo ay sinusubok ng panahon. Pero yun nga, papaano nyo po pinapanatili ang mabuting kalooban, ang mabuting puso po ninyo sa tuwing kayo ay sinusubok ng mga iba't ibang challenges sa ating buhay? At paano po kayo tumutugon sa mga pagsubok sa inyong buhay? Ayan mga ka-music, share nyo na ang inyong sariling reflection sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.